Hello, good day. So, yan, napag-uusapan po natin is yung mga requirements doon sa pag-apply abroad agency papuntang Hong Kong. So, yung unang requirements po ay passport. So, dapat may valid passport po. Tsaka, ano, employment certificate kasi hinahanapan niya ng employment certificate. So, tulad ko, ex-abroad. So, dapat ipakita yung tatak sa passport mo no exit visa galing sa ibang bansa like me Jordan, so pinakita ko yung exit visa ko sa tatak na kay passport, saka ibang doon sa pulo na mga papers para talagang maniwala yung agency na ex abroad tayo. Yung isa, ang requirements is pag na pasado ka na sa interview na mayroon ka ng employer, so kailangan may ka na TISDA certificate. So yan sa mga first timer, so yung TISDA certificate, um, hinahanap yan ng agency. Sila yung magbigay ng sa iyo mag-recommend kung saan ka uh, kukuha ng exam sa TISDA certificate. So yung bayad niyan is yung sa mga kasamahan ko nasa lang pala yun 6,000 or 5,000. So depende po sa training center. Saka sunod po na mga requirements ay yun, medical. Yung sa akin dapat may employer ka na tapos mag-medical. Pag medical, yung bayad is 3,500. So doon sa medical, sila din ang magre-referral. Sila ang magbigay kung saan ka na clinic pupunta. So nasa 3,500 yung bayad. At saka sunod is PIDOS, yung pa departure na parang seminar lang yan, half day lang siya. So may certificate ka din na kukunin doon. Yung sa agency namin walang bayad. So yung iba kong nakilala doon, mga katabi ko, tinanong ko sila sa may bayad. So yung bayad doon is sa booklet lang pala ang binayaran ko, so 35. At saka yung bayad nila is 120 ba yun o 130. So halos 150 lahat. Dala yung booklet. Yun kasi ang pinag-usapan doon about homesick, anong gagawin po sa mga situation na sa mga OFW kung sakaling may problema. So pwede rin naman yung malapitan yung mga partners na sa Pilipinas na mga like pulo sa Hong Kong at saka yung sa OWA. Then yun, may OWA training din, yung 3 days siya. So doon sa OWA, yung pinag-uusapan is yung language ng Cantonese. And then yun, bali 3 days po yan. So may exam po yan. So una is may parang practical exam lang. So copy notes, makita mo doon yung mga sample. So pang 3 araw, nako, may takip na talaga sa mata. So yun. At saka pang-4 is yun, pag okay na, may visa ka na, so after 2 months, if 2 months lang mahigit dumating na yung visa ko, so may na ulit mag clinic, punta ulit sa clinic para sa PT serum. Yun ay kukuha ng dugo dito sa braso. Yan. Diyan. At saka isi-send doon sa agency yung negative result para gagawa ng OEC. So pag mayroon ng OEC, yan. So may schedule ka na sa seminar, yung mga gagawin papuntang sa doon sa airport, then yun na, may ticket na, at saka yan, papunta ka ng
Hong Kong pagkatapos niyan. So, yan po ang yung mga pagdaanan. Kaya, thank you for watching. Please subscribe mga kabayan.